At tandaan natin, lower bracket matchup ito. Kaya kung matatalo ang RRQ, that's going to be the kingdom crumbling to the hands of the Giants. At wala nang second chances yan. At mababawasan ng representative ng Indonesia sa kanilang bid for the crown dito sa M6 World Stage. But muli, papasok na muli muna tayo dito sa ating laban na nabanggit nga ang mga ilan-ilan na nag-fail pick pagdating sa early stages nga na itong actually napagpasok ka na Swiss Station. May mga iba namang nag-fail pero not against Hayabusa specifically. Yep. So yun lang yung medyo napapaisip ako ngayon for Stormy. Medyo may quick access via the Quad Shadow. Pero kung magkakaroon ka naman ng early Winter's Crown, no, sabihin na lang natin na may nakadikit naman sa yung Edith or isang Cram na may revitalize, shouldn't matter that much. Pero mukhang maagang pag-uuwi para sa SRG at maagang mahuhuli si Tyren. And this is what matters the most para sa SRG. How to capitalize na nga lang din yung mga pagdikit-dikit dito ng mga members ng SRG to inflict the fullest potential na meron sila. Base damage alone pa lang yun Oo. At ngayon, nakikita natin yung pwede maging combinations for Stormy. Although level 2, parang 1 to 2 skills pa lang naman nakita natin. What more kapag nakombohan pa yan ng Windstorm? Oo. Kanina, ano ng mga, sabihin natin, iba't ibang anyo. May anyong tubig ngayon. May anyong... May anyong buhangin pa. Buhangin. Lahat ng pwedeng maging element dito ginagamit na ng ating mga teams. Pero element of surprise here, i-expect natin for Kyoshi, especially na ngayon ay sila yung Hayabusa. Plus, somewhat same kasi Beleric and Parsa still here for Kyoshi, same as game number 1. At inaabangan siguro ng RRQ Hoshi dito na pumasok ng Selangor Red Giants. Ito tayo ganyan naman talaga yung game plan when you're up against a Beleric. You kinda just want to wait for that dive to happen. Kaya naman nagiging maganda din yung sagot dito ng Selangor Red Giants na meron silang bail. Kasi kahit papano, hindi mo kailangan hintayin na mag-dive. Meron kayong long range na both engage at pati na rin burst damage. Yeah, and ang dami pwedeng ma-deal dito. The crowd control actually ng Selangor Red Giants. Close range man yan or somehow mid-range. Pero sa ngayon, nandun ang pag-apak nila Cram at Richard Dawson. Nice shadow kill plus the retry mula kay Sutsujin at mukhang may kill pa nga na makukuha ang RRQ. They're gonna look for Sekais pero makakatakas na ang Joy. Dito natin makikita na napaka-safe na jungle talaga ng isang Hayabusa, especially kapag nandyan ang shadow kill. Yeah, and aside from that ngayon, yung mga pabuhangin ay medyo nagpapahirap din talaga dito on Stormy to fully maximize the Veil. Somewhat slow burn siya. Hindi naman siya pinakamalakas agad when it comes to the instant kill na inaasahan natin with the Veil. Pero kasi nakikita naman natin for our Hoshi, they're trying to maximize that back nga. Early pa rin naman, pwede nating somehow i-displace mga members dito ng SRG, which what happened doon sa first turtle. At ngayon, babalik tayo onto looking at the bigger picture here. Even si guys na nahihirapan to the Parsa ni Rins. Munti ka na yun. Buti na lang meron siyang Leonic Crystal. Selangor Red Giants, mukhang depensa muna ang kanilang ginagawa. They do have a lot of flickers na pwede nilang gamitin offensively kung sakaling makahanap sila ng pwesto. But so far, nagiging maganda ang advancements ng RRQ Hoshi. Medyo nahihirapan silang humanap ng opportunity. And nakita natin na there were multiple options din here para kay Stormy when it comes to the mid lane. Pero let's see, baka iba yung action plan na meron dito sila Coach Arcadia. Kasi hindi natin nakakasanay na makita to. Baka ito finally, baka mag-set na naman sila ng new record dito sa game number 4. Oh, here comes the Feather Dare Strike. Dalawang tatama at makikimbutan pa yung huling dalawa. Honestly speaking, yung angulo ni Rins doon ay napaka-lethal. That could have been, if tumama yung tatlo, baka kumagat yung lethal ignition tas may namatay. Saka sobrang sikip na lang na eskinita na meron doon kay Ino sa ito. Diba, sobrang gilid na siya doon eh. Kahit one way yun, napilitan na nga lang din siyang gumilit ng sobra. And right now for SRG, find the right target, finding the position for Cram is sobrang hirap dito. Kasi nga, kahit siya pwede siyang bigyan eh. Diba? Pwede siyang i-hold back dito, nila Idok. And most especially with this Farsa, nasubukan na natin yung mastery na meron dito sa Rins. What more with the Farsa na may somehow may panghabol na Curse of Pro, may stun pa yan eh. Oo. And makikita natin no, kung gagana nga ba yung gusto ng RRQ Hoshi dito na maagang makakuha ng mga kills. They do have the Sky Piercer available dito kay Sutsujin. Pero si Cram ay humaharap na nga, mahanap si Idok. Pinalipag na rin yung Beleric. Pero mukhang ito na yung Raging Sandstorm on to do. Pero si Yups ang unang babagsak. Hindi sapat yung revive
nag-revitalize pero si Sikais nandyan na with a perfect rhythm pero inantay lang at nandyan na nga rin yung Wrath of the Dryad. Kaya naman si Stormy na yung babagsak. Naghahanap si Sikais ng panakas at gagamitin niya yung bagong. Lumilipad pa din yung series pero si Knights at Plastic Ram at mukhang si Tyren ang makakahanap ng kill. At susunod pa nga nila dito si Cram pero dun sa may bandang gitna, nakaisa na pala si Innocent. So dinami-dami namang nangyayari. Ay, dalawa pa! Ay, dadagdagan pa pala ni Innocent. Making it a double kill here. Salapik off laban sa Arkihushi. But after all that has been said, gusto ko lang ituloy na si Skylar kanina. Kaya nagkakagulo na kayo dyan. Sige, dito muna ako sa taas. Pumasag agad na Tori Arkihushi. Totally maximizing yung space na na-create for him. Pomera lang at ang naging kapalit nun ay pera din naman para sa Selangor Red Giants. Nakakuha ng Skypiercer si Innocent bago pa man din masimulan ang pangalawang pagong na ito. Pero tandaan natin, nakatulid doon sa may bandang taas ng RQ Hoshi. Si Idok ngayon ay mukhang sasalo ng napakadaming bala. Pero their strike hindi tatama. Ram umaampa na rin. Mukhang hindi niya ibabato yung tot at doon na sila sa turtle pupunta. Makakuha nito si Skylar at nandun na rin ang Wrath of the Dryad. Pero si Idok ay babagsak na rin. Si Guys, Innocent, low HP. Pero makapag-dash out pa, tapos kumagat na rin yung Skypiercer plus the conceal. Avatar the Guardian doon sa may bandang likod. Isang bala na lang! Triple kill para dito kay Innocent. At nag-iinit na nga 5-0 on this Granger. Kala ko single-double lang. Double-triple pala. Yung gustong gawin dito ni Innocent. Early 5-0 habang si Susujin ay medyo makakapitas ng isa. Ayan na. There's Stormy and Cram here. Ina-expect natin na damage from Stormy ngayon mas nagkakaroon na ng ebidensya. Wala na rin kasing panakas doon. No? Kung pununtahan nila ang kanilang kakambi ay walang mag-aabang doon sa Shadow. Trinate na lang nila kill for kill. For Innocent, things are going really, really well. 5-0 already sa Granger na to. Kanina pa 19-05. Kung i-add mo yan ay magkakaroon pa nga ata ng isa. Tatama ang stun pero nandyan na ang pang-anim niyang kill. And si Yums na ata ang isusunod nila pero hindi sapat para mabuhay sa Feathered Airstrike. Punta tayo sa mid lane yung pagpopoke ni Stormy. Innocent, isa pang baril. Rinse! Rinse! Muntik na nga lang din doon yung ibon. Kita naman talaga kung paano siya tina-target. Inaanggulo eh. Diba? Inaanggulong sobra doon ni Innocent. But for Vince, that's a blessing somewhat of in the disguise. Nakalag din, nakaligtas. Pero 6-0 here para kay Innocent this early. Napuruhan man yung iba sa mga members pero don't leave Innocent alone. Don't leave him unattended, guys. Parang mga valuables nyo lang yan. Sobrang valuable na asset din kasi siya later on for SRG. Ito yung literal na asset. Ang lakas bumaril. Grabe. 6-0 na nga dito. Sa dinami-dami ng nawit kasi hindi na siya sobrang inosente dito. Hindi na talaga innocent, boss. Ang dami na niyang pinatay simula last game. 19-0-5 on game number 3. Ngayong game number 4 naman ay 6-0 na agad. Kung ipaparis mo yung dalawang Granger game niya back-to-back, ay nasa 25-05 na ang kanyang KDA ngayon. He's trying to beat his own record. Pero sa ngayon, ito nga lang din yung rocket breaking na pag-dive in ni Cram. Nag-revitalize na siya agad. At ganun lang, pinasabog na rin ni Innocent yung Barca. Si Susujin na ata ang isusunod pero si Skylar ay babagsak na rin. Si Kais with electrifying beats, Yums with a flicker play. At si Itok na ata ang isusunod. Wrath of the Drive, hindi na may kakasapa. Legendary para dito kay Innocent at may Lord pa atang kasama. Ang ganda ng transition nila doon, no? SRG definitely knows how to play it well. Yung balance, check na check. Andun yung balance na pag-takedown ng objectives plus the kills here given on to Innocent. 8-0-1 na ngayon. And as time goes by, nakita natin na unti-unti talaga. Lalong sasakit to. Lalong sasakit ang ulo ng Arkihushi. And aside from that, nag-start din kasi yun with Rince falling down that early. Kahit bago pa mabuhay yung Lord, dahil siya yung napitas, na-leave agad defenseless din doon ang Arkihushi. Siya rin lang naman ang inaasahan ng RRQ Hoshi na mag-provide sana ng range, of course, with the Feathered Airstrike. Pero siya yung naiwan doon, even with the Wings by Wings. Kaya naman Selangor Red Giants ang may hawak na ng lead after a very long game kung saan hawak ng RRQ Hoshi around the 2K gold lead. Nagsosnowball na talaga yung nakahanap ng onward. Earthshatter hindi tatama. Raging Sandstorm daw nagamit na. At si Cram nag-set sa Jerv. Okay lang. Tinignan Okay nila kung mas lang. maganda yung view dito sa may bandang kanan. Tinignan lang naman niya kung maganda yung view. Pero kay Sunsujin, babalik pa si Guys, hindi na daw. Hindi na muna. Maganda talaga kanina pa nakikita natin somehow a blessing in disguise here for SRG. Magandang pagpasok ni Cram. Sipa man yan or Avatar the Guardian. Ang importante yung resulta. At ngayon, yung resulta ay pumapabor sa SRG. Makakasalubog dito si Sunsujin.
Kaso nga lang, quad shadow out muna siya. Ngayon, hawak pa rin ng SRG ang kalamangan. Ayaw silang palamisin sa sarili nilang base. Oh, that's Sonata. Hindi pa naman kakabit doon sa critical ang HP. Selangor Red Giants, pwede silang kumalma ng bagya. Matagal-tagal pa naman bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito, or actually pinakaunang Lord pa. Pangalawa na pala. Oo, Pangalawang pangalawa. Lord na. Pangunang Lord, grabe agad yung na-inflict nila dito kung paano nasulit. Ayun eh, siklig-lig para sa SRG. At hindi mo rin naman gugustuhin sana na hayaan dito sa Innocent. But what more can they do kung sila rin lagi yung dinadive dito is become dive! Flicker, kinamit na para mahuli si Innocent, pero makakapag-flicker din palayo si Innocent. Patras At pa. ayan na nga, patras lang ang kanyang mga dash. At hindi ata matutuloy ang laban na yun. Grabe no, yung atras namin may kasama pa yung pang-aasar eh. Diba? And even though na nakita natin nandun yung mga thoughts, friendly contest, Pamamatay ay, pa! away! Nasunog si Idol! Kakasabi lang yung mga atras na ganyan, may kasama pa thought eh. At ngayon, matututo ang Arkeoshi na hindi pala dapat sila lumalabas ng ganon. Natamaan din kasi ni Stormy, inabangan. Lumabas yung jungler at biglang binurst. Yun yung mga una mong matututunan sa ML eh. Kapag may kalabang kang Eudora, may kalabang kang Veil, Ayan. huwag kang dadaan sa bush na hindi mo alam na pwedeng tapayan pala. Pero their strike, pinatuan na rin ng wave. Mukhang makakadepensa naman dito ang RRQ Hoshi. Pero kalmado lang ang SRG. Naghahanap lang talaga sila ng pwedeng ma-burn. Pag na-learn mo na yung lesson mo, syempre wag mo na munang ulitin yan. At Next sa time na ngayon- mga 3 minutes, ulitin mo ulit. Pagkabuhay niya, pwede rin naman. Pero ngayon, para sa SRG, yung mga pwede lang ulit-ulitin actually is ganun mga formation for Innocent. And even Innocent, hindi siya naka-purify dito, but rather the Flicker. Yung kalimitan, nakikita ko pa yung Flicker, pwede niyang pangsugod eh. Sobrang tapang niya. To the point nga na even sila Stormy and Cram is wala sa vicinity niya, pero enough na sila para mag-roam around. Speaking of which, tignan mo yung pag-check nila doon ng bushes, and as well as Cram here, positioning himself man-to-man. Defense here for RQ and SRG sa pangalawang Lord. Napakasakit na ng mga Dead Sonata. Hindi pa nakakabanat si Skylar, kalahati na buhay niya. At dahil dyan, kailangan mag-back ng RRQ Hoshi. Diba? Pinambu-boost check pa. Siya na yung pinang-face check dito. Hindi na sila Yums, hindi na sila Cram. Pero sa ngayon, medyo naipit yata si Dyren. Kailangan niya mag-Raging Sandstorm palayo. Mukhang mabubuhay naman si Skylar. Nandiyan ang Sustain, Quick Stand Guard. Walang Also pangday. available. Si Idok lang ang magiging dugoan dito. Pero may malaking wave doon sa may bandang itaas na kailangan pansinin ng RRQ. Kaya naman ipapadala nila ang Hayabusa. At mukhang magre-reset na naman ang Lord SRG. Nilalaro na ang Lord Dance. Kahit si Setsujin, torn siya, kaya nag-switch sila ng Pilisis dito na rin. Kasi mas ramdam niyang kailangan siya dito in case that SRG will go for the go dito para sa Lord. At ngayon, nandun pa rin yung napakatindi ng mga pagbala ng Innocent. Gusto man siyang abutin, gusto man siyang kalamitin man lang dito ni Lidok, pero ayaw pumayag, talagang ka talaga dito pag tinamaan ka ng ganyan. Si Skylar pa yung natatamaan niya. Yun yung masama. Ayun Grabe, lang! finds one. Si Rinz ang uunahin. At legendary na. Hindi pa mawawala si Sekaisay. Nakunin na rin dito. At mukhang double kill pa nga para dito kay Innocent. Isusunod na rin dito si Idok. Pero may revitalize sa pambili ng oras. Sutsujin, konti na lang. Ratog Triad kumapit. Pero walang mamamatay sa side ng Selangor Red Giants. This might just be a free Lord or endable na nga ba ang call? Ito yung pagpapaulan ng tres ng SRG na gustong-gusto nila. Dribble kill for Innocent. Kumpletong lima na dito sa pinakabase. Dalawa para dumepensa dito sa RQ Hoshi. Manuturog na nga ba ang gates ng Kingdom? Ala! At ang mukhang ang sagot ay oo dahil eliminated na ang RRQ! Napabagsak ng Selangor Red Giants.